Good day, everyone. Welcome to our Students Online Advent Recollection. To start with, may I invite everyone to stand for an opening prayer to be led by Miss Joy Bernardo, CCF Coordinator of St. Michael Parochial School. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we embark on this Advent recollection, we come before you with open hearts and minds. In the stillness of this moment, we acknowledge the significance of the season, a time of awaiting the birth of your Son, Jesus Christ. Lord, grant us the grace to open our hearts and minds to the lessons of Advent. May the flickering candles symbolize the increasing light of Christ in our lives, dispelling darkness and filling us with hope. In the quietude of this recollection, help us to reflect on the meaning of Advent and the profound love that led you to dwell among us. As we embark on this journey of recollection, inspire us with the stories of faith that have been handed down through generations. May the narrative of prophets, angels, and shepherds resonate within us, reminding us of the miraculous events surrounding the birth of our Savior. Dear God, bless the students with discernment and understanding as they explore the rich tapestry of Advent. May the scriptures we encounter deepen our connections to your word and ignite a flame of faith within us. Grant us the wisdom to discern the true significance of this season amid the distractions of the world. In the stillness, we also bring before you our hopes, fears, and aspirations. May this time of reflection be an opportunity for spiritual growth and renewal. Strengthen our resolve to live in accordance with your will and empower us to be beacons of love and compassion in the world. Lord, we offer this recollection to you, seeking your guidance and grace. May your Holy Spirit be present, moving among us and transforming our hearts. As we continue in prayer, may the echoes of this sacred gathering resonate in our lives, leading us closer to the profound mystery of your love. In the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Saint Michael the Archangel, pray for us. Our Lady of Peace and Good Voyage, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At this juncture, we will hear a welcome remarks coming from Mrs. Cynthia P. Dinoso, School Principal of St. Joseph Parish School. Good day, everyone. A warm and festive welcome to our Student Online Advent Recollection as we gather in the reflection during this season of anticipation. May the spirit of hope, peace, joy, and love fill our hearts. Let this time together be a meaningful journey as we prepare for the coming of light and celebrate the true essence of this special season. Thank you for joining us in this moment of contemplation and community. May this Advent recollection be a source of inspiration and renewal to all of us. God bless everyone. And to introduce to us our speaker for this recollection, may I invite Ms. Shereen Carigma, CCF Coordinator of St. Jerome Academy. A pleasant day to everyone. It is my distinct honor to introduce to you our esteemed guest speaker for today's Advent recollection.
This day will be noted as to be one of those rare and wonderful moments because of our guest speaker. His name echoes the essence of service, dedication, and compassion. He studied Bachelor of Secondary Education, major in music at Philippine Normal University, batch 2016. Passed in a licensure examination for teacher last 2019. He is one of the seminarians in Diocese of Antipolo, particularly a seminarian from St. Jerome Parish. He is a currently student of theology at the Immaculate Conception Major Seminary, Graduate School of Theology. It is with great joy and pleasure that I introduce to you our guest speaker for this afternoon. He is none other than Brother Johan Emmanuel R. Javier. Let's give him a virtual round of applause and welcome. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ako si Brother Johan Emmanuel R. Javier, isang seminarista ng ating diocese, ang Diocese ng Antipolo. At sa pagkakataong ito, hayaan ninyong samahan ko kayo na magnilay, magdasal, at maghanda para sa panahon ng Adbyento, ang panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sana sa pagkakataong ito, makinig tayo at buksan ang ating puso at isipan upang bigyan ng pagkakataon ang Espiritu Santo na hipuin ang ating puso at kalooban. Ngayon ay sisimulan natin yung ating recollection para sa taong ito, recollection para sa panahon ng Adbyento at paghahanda sa panahon ng Pasko o Kapaskuhan. At balikan muna natin ano ba yung ibig sabihin ng Advent season o panahon ng pagdating ng Panginoon. Yung Advent season, ito yung 4 na linggo bago yung pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon sa December 25. So kung titingnan natin sa ating kalendaryo ngayong taon, makikita natin yung December 3, December 10, December 17 at December 24 ay Sundays of Advent. At yung mga linggo, yung buong week na kasunod nito, ito yung tinatawag nating Advent Week. Yun nga lang yung 24, kinabukasan, Pasko na. Pero siya pa rin ay Sunday of Advent. Yung Advent season ay panahon din ng paghihintay. Panahon ng paghihintay dahil may pinangako ang Panginoon na matutupad. Nangako siyang darating siya at ito ay pinaniniwalaan nating matutupad. Kaya hinihintay natin ang katuparan ng pangakong ito. Subalit ito rin ay panahon ng paghahanda. Bakit? Dahil ang pangako ng Panginoon darating siya. Darating siya para sa atin. At kapag darating ang Panginoon, kailangan handa tayo sa pagsalubong sa Kanya. Kailangan handa yung ating sarili. Kahit naman pag may bisita tayo, di ba? Ihahanda natin yung bahay, ihahanda natin yung pagkain para sa ating mga bisita. Paano pa kung ang darating ay ang Panginoon? Ngayon tingnan natin, ano ba yung karanasan ng panahon ng Adbyento? Pag tiningnan natin, pag pinagnilayan natin yung karanasan ng Adbyento, makikita natin na ito ay isang karanasan ng paghihintay. Ibinanggit nga natin kanina, diba? Yung panahon ng Adbyento ay panahon ng paghihintay. At ito rin hindi lang panahon, ito rin ay karanasan ng paghihintay sa katuparan
ng isang pangako. May pangako at hinihintay natin na matupad yung pangakong ito. At sinong nangako? Diyos ang nangako. Diyos ang nangako na siya ay darating. Diyos ang nangako na siya ay babalik. Sa Old Testament, yung pangako ng Diyos ay pangako na ililigtas niya ang kanyang bayan sa pagdating ng Mesiyas. Kaya nga, yung mga pagbasa ngayong linggo o sa mga linggo ng Adbyento, lalo na sa panahon ng simbang gabi, makikita natin yung mga pagbasa ay pagbasa tungkol sa pangako ng Diyos na pagdating ng Mesiyas, ang tagapagligtas ng bayan ng Israel. Sa New Testament, pagdating nung natupad ang pangakong ito sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, at matapos niyang gawin yung kanyang public ministry, matapos siyang mamatay sa krus at nabuhay na mag-uli, ang pangako naman ay muli siyang babalik. At ito yung iniintay natin ngayon. Ito yung ating hinihintay na matupad, yung pangako ng Panginoong Hesukristo na siya ay babalik muli. Ito ay pagbabalik na hindi kinakatakutan. Ito ay pagbabalik na may pananabik. Dapat nananabik tayo sa pagbabalik na ito ng Diyos. Pinananabikan dapat ang pagbabalik na ito. Sapagkat ang darating ay hindi naman Diyos na malupit. Hindi naman Diyos na mapagparusa. Ang nangakong darating at babalik na mag-uli ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad, Diyos na nagmamahal sa atin. At tayo bilang mga Kristiyano, tayong mga nagmamahal kay Kristo, dapat nasasabik tayo. Dapat yung paghihintay natin mayroong eagerness na makasama ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi ito katulad ng mga karaniwan lamang na pangako. Yung pangako sa iyo ng magulang mo marahil na ibibili ka niya ng bagong cellphone, o yung pangako sa iyo ng kaibigan mo na ililibre ka niya. Natutupad yan minsan, minsan hindi. Pero kapag Diyos ang nangako, siguradong matutupad ito. Siguradong mangyayari at magaganap ang pangako niya. Dahil hindi sinungaling ang Diyos. Hindi tayo binobola ng Diyos. Ang Diyos, kapag nangako, siguradong matutupad. At ano yung dapat nating attitude habang nag-iintay tayo? Ano yung dapat nating state of being? Ano yung kalagayan ng puso natin? Walang iba kundi pag-asa. Habang naghihintay tayo sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng may pag-asa. Minsan kasi gamit na gamit itong pag-asa, itong salitang pag-asa, kasi uso ngayon yung pinapaasa, uso ngayon yung umaasa naman sa wala. Kaya minsan gamit na gamit yung salitang pag-asa na para bang pag sinabing umasa ka, hindi maganda yung ibig sabihin. Pero tayo bilang mga nag-iintay sa pangako ng Diyos, ang panawagan sa atin ay umasa. Maghintay ng may pag-asa sa puso. Dahil totoo, matutupad ang pangako ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano, pero matutupad at matutupad ito. Darating at darating ang Panginoong Hesukristo upang iligtas tayo, upang isama tayo sa Kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. Ngayon tingnan natin tong pag-asa.
Ano bang ibig sabihin ng hope o pag-asa? In a secular understanding, ito ay optimistic state of mind. Optimistic base sa positive, something positive, na naniniwala based on an expectation of a positive outcome with respect to events and circumstances in one's life or the world at large. Ibig sabihin, pag may pag-asa tayo, naniniwala tayong mabuti yung kalalabasan ng mga bagay-bagay. Mabuti yung mga mangyayari. Pero, kapag tiningnan natin yung Kristiyanong pakahulugan ng pag-asa, di ba sabi ni St. Paul, faith, hope, and love. Yun yung tatlong theological virtues. So, pag tiningnan natin yung pag-asa o hope bilang theological virtue, it is the theological virtue by which we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness. Sa ordinaryong pakahulugan, yung pag-asa paniniwala na mabuti yung mangyayari at yun yung magbibigay sa atin ng kasiyahan. Pero sa Kristiyanong pakahulugan, sabi ng Catechism of the Catholic Church, ang pag-asa natin hindi lamang nakatuon sa daigdig na ito, kundi nakatuon sa buhay na walang hanggan, nakatuon sa kaharian ng langit. The virtue of hope responds to the aspiration to happiness which God has placed in the heart of every man. Lahat tayo gusto ng Diyos maging masaya. At iniligay niya sa puso natin yung pagnanais nating maging masaya, maging maligaya. Yung pag-asa, yung pumupuno sa pagnanais na to na maging masaya, na matutupad sa kaharian ng Diyos. Oo, nagiging masaya tayo sa lupa. Pero mas mahigit dito, mas higit dito yung kaligayahang ibibigay sa atin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sabi, it takes up the hopes that inspire men's activities and purifies them so as to order them to the kingdom of heaven. Meron na tayong pag-asa sa puso natin, kaya natin ginagawa yung mga bagay-bagay kasi umaasa tayo na matutupad o mangyayari yung magandang kalalabasan nito. Kaya ka nag-aaral ng mabuti dahil umaasa ka na pagkatapos mong mag-aral, matututo ka, magkakaroon ka ng sapat na kakayahan para magkaroon ng maayos na trabaho, marangal at maayos na trabaho, at magkakaroon ka ng mas maginhawang buhay. Pag-asa yon. Pero dahil ito ay inilagay natin sa realidad ng Diyos, ang pag-asa bilang Kristiyanong pag-asa, nakatuon na ito sa langit. Hindi masama yung pag-asa sa lupa o yung pag-asa natin sa pag-aaral, kunwari, pag-asa natin sa mga hinaasam natin, pero mas may higit dito. Ito yung pag-asa natin sa buhay na walang hanggan na nakatuon sa langit. It keeps man from discouragement. It sustains him during times of abandonment. It opens up his heart in expectation of eternal beatitude. It keeps man from discouragement. Inaalis niya yung pagka-discourage sa atin. And pinapalakas yung kalooban natin sa panahong tingin natin wala namang nangyayari in times of abandonment. And it opens up the heart in expectation. Pinalalaki nito yung puso natin para mas lalo tayong bigyan ng pag-asa ng Diyos. Ang pag-asa o hope bilang theological virtue ay regalo ng Diyos. Lahat naman ng theological virtue, regalo ng Diyos. Faith, hope, and love. Yung human hope natin that things will turn out to be good, mas pinalalaki ng Diyos yon para bigyan tayo ng mas malaking pag-asa, mas malawak na pag-asa tungo sa buhay na walang hanggan.
paano nga ba tayo naghihintay sa pangako ng Diyos? Ikaw, tanungin mo sarili mo, paano ka naghihintay sa pangako ng Diyos? Naghihintay ka ba ng may pag-asa? Iniintay mo ba talaga yung Diyos yung magbigay sa iyo nung iniintay mo mula sa Kanya? O baka minsan gigil na gigil ka na. Minsan gustong-gusto mo nang mangyari yung inaasahan mong pangako sa iyo ng Diyos. Kaya nga, gagawin mo ang lahat para matupad to. Okay magsikap. Maganda yung pagsisikap. Pero minsan kailangan din nating tumigil sandali at tandaan na Diyos yung magbibigay sa atin nung inaasahan natin. Diyos yung magbibigay sa atin nung pangako niya sa atin. Huwag nating i-overdo yung bagay-bagay. Gawin natin yung dapat nating gawin, at pag nagawa na natin yung dapat nating gawin, iwan na natin sa kamay ng Diyos. Hayaan na natin kamay ng Diyos yung magtrabaho. Mag-intay tayo. Walang masama sa pag-iintay hanggat ginawa na natin yung dapat nating gawin at kaya nating gawin. Hindi tayo nagiging passive o idle kapag naghihintay tayo. Bagkus, mas pinalalakas nito yung puso natin na maghintay o umasa sa biyaya na ibibigay ng Diyos bilang regalo niya sa iyo. Ngayon tingnan naman natin tong despair, the enemy of hope. Ito yung kalaban ng pag-asa, despair. Ano ba yun? Ito yung pakiramdam na parang wala namang nangyayari. Parang hindi naman totoo yun. Yung inaasahan ko, hindi naman talaga mangyayari. Hopelessness, simply hopelessness. Pero, pag inisip natin, bakit ba tayo nawawalan ng pag-asa? Why do we despair? Dahil ba masyadong matagal yung paghihintay? Naiinip tayo? Napapagod tayo? Kaya akala natin, di naman totoo. Hindi naman talaga mangyayari. Pinaghihintay lang ako sa wala. Ganun ba yung nararamdaman natin? Sabi ng Panginoon, di ba sa Ebanghelyo, hindi natin alam ang oras o araw kung kailan siya darating. Kapag nainip tayo, baka isipin natin, hindi naman talaga totoo yung pangako ng Diyos. Hindi ako ililigtas ng Diyos, hindi darating ang Diyos. O baka naman, hindi tayo talaga naniniwala na tutuparin yung ipinangako sa atin. Nainip na nga tayo, tapos wala pa tayong tiwalang matutupad yung pangako. Diba? Minsan nainip tayo, tapos biglang dumating. Pero minsan naiinip na nga tayo, tapos parang wala lang. Wala naman talaga mangyayari. Hindi talaga totoo. Pero baka wala kasi tayong tiwala doon sa nangako sa atin. Baka kaya tayo nawawalan ng pag-asa kasi tingin natin sinungaling yung nangako sa atin. Tingin natin hindi totoo yung nagsabi sa atin. Pero pinapaalalahanan tayo ngayong panahon ng Adbyento. Diyos yung nangako sa iyo. Diyos yung nangako sa atin. Kaya, totoong mangyayari ito. Siguro minsan, iniisip natin, ang tagal naman, Lord. Lord, bakit ang tagal mo kami pinaghihintay? Bakit mo kami pinapahirapan ng sobra? Pero, alalahanin natin na hindi magsisinungaling ang Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos at anumang pangako niya sa atin, siguradong matutupad. Hindi sa paraang alam natin, hindi sa paraang inaasahan natin, kundi sa paraan ng Diyos. At magugulat ka, susurpresahin ka ng Diyos. Yung hinihingi mo, hihigitan niya yan. Yung inaasahan mo, mas malaki pa dyan ang ibibigay niya sa'yo. Kasi mahal ka ng Diyos. Hindi
natin masusukat ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natin mabibilang o hindi natin kayang alamin paano ba kikilos ang Diyos. God will always be a God of surprises. Minsan baka akala natin naghihintay pa rin tayo, pero matagal na palang binigay ng Diyos. Hindi lang natin inaasahan. O minsan, kasi iba yung hinaantay natin, kaya nung dumating yung pangako sa'yo ng Diyos, hindi mo nakita. But God will always be here for us. God will always fulfill His promises to us. Totoo, maniwala ka kapatid, ibibigay ng Diyos at tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Ngayon ang tanong, paano tayo lumalago sa pag-asa? Siyempre hindi pwedeng static tayo. Kailangan habang naghihintay tayo, mas lumalago tayo sa pag-asa. Kasi kung hindi tayo lalago, yung pag-asa natin manghihina at manghihina. At darating nga tayo dun sa despair kasi nagiging static tayo at unti-unti mawawala yan. Kaya kailangan nating palaguin yung pag-asa. Pero paano? Yun yung tanong. Paano tayo lumalago sa pag-asa? Unang-una, kapag nagdarasal tayo, umaasa tayo sa Diyos. Umaasa tayo na naririnig niya yung panalangin natin. Umaasa tayo na kasama natin siya sa pagdarasal natin. At umaasa tayo na malalaman natin yung kalooban niya. In a sense, maririnig natin yung tinig niya kapag nagdadasal tayo. Kaya kapag nagdarasal tayo, umaasa tayo. Pero yung pagdarasal din natin ang nagpapalakas sa pag-asa natin. Yung pagdarasal mismo natin ang nagpapalago sa pag-asa natin. Dahil mas natututo tayong lumapit sa Diyos sa pagdarasal natin, mas kumakapit tayo sa Diyos, mas pinalalago nito yung pag-asa natin sa Diyos. Kaya kapatid, tatandaan, laging magdarasal, laging makikinig sa Diyos, at laging ibubukas ang sarili sa Diyos. Yan yung magpapalago ng pag-asa natin. Yan yung magpapalaki ng pagtitiwala natin na ang pangako ng Diyos tutuparin niya. Pagdarasal, huwag kang magsawa kapatid. Huwag kang manghina kapatid. Kapag nagdarasal ka, mas lumalapit ka sa Diyos, mas lumalapit ka sa nagbibigay ng biyaya. Mas lumalapit ka sa Diyos na mas higit sa kahit anong biyaya. Siya mismo yung regalo ng pagdarasal. Siya mismo ang biyaya ng pagdarasal natin. Kaya kahit hindi pa natin nakukuha yung hinihingi natin, panalo na tayo dahil lumapit tayo sa Diyos. Natuto tayong lumapit at kumapit sa Diyos. Tandaan natin, yung hope o pag-asa, laging kasabay niyan yung perseverance. Yung perseverance, yung pananatili natin, pananatili nating nakakapit, pananatili nating umaasa sa Diyos. At yung perseverance na ito, hindi ito simpleng katatagan ng kalooban, strength of will. Pero yung perseverance, hihingin din natin sa Diyos yan. Yan din ay regalo sa atin ng Diyos, yung tinatawag nating holy perseverance. Kaya pag minsan pinanghihinaan ka ng loob, magandang hingin natin sa Diyos. Dumalangin tayo sa Diyos, Panginoon, pagkalooban niyo po ako ng perseverance. Grant me the grace of holy perseverance that I may continue to hope in you. I may continue to believe that what you promise will be
fulfilled. Sa panahon din ng Adbyento, yung pag-asa natin ay laging kasama ng ating peace, kapayapaan, joy, kagalakan, at love, pag-ibig. Kaya nga diba yung 4 na kandila ng Adbyento, binigyan nila ng pangalan yan. Yung una daw kandila ay Candle of Hope. Sumisimbolo daw yan sa pag-asa. Kaya simula pa lang ng Adbyento, pinapakilala na sa atin yung pag-asa. Pangalawa daw ay peace, kapayapaan. Pero tatandaan natin na yung kapayapaan, lalo na yung kapayapaang bigay ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang ito simpleng kawalan ng pag-aaway, kawalan ng conflict o tension. Pero higit sa lahat, ito ay kapayapaan ng kalooban. Interior peace. Di ba naririnig natin madalas yung salitang peace of mind? Pero yung peace of mind, kapayapaan ng pag-iisip. Pero para sa akin, bitin yun. Kasi wala ka lang isipin, oo. Pero yung interior peace, kapayapaan ng kalooban, ito ay regalo pa rin sa atin ng Diyos. At pag sinabi nating interior peace, kaya tayo may interior peace kasi alam nating nasa kamay ng Diyos ang lahat. Walang ligalig sa kalooban natin kasi nagtitiwala tayo. Walang ligalig sa kalooban natin kasi alam nating nakadepende tayo sa Diyos. We are dependent on God's goodness. Kaya tayo nagkakaroon ng interior peace. Pangalawa, joy, kagalakan. Kagalakan ay hindi lamang simpleng pagsasaya. Hindi lamang ito party-party, kundi ito ay estado rin ng kalooban natin, ng ating interior life, kung saan kaya nating laging maging fresh. May certain freshness ang joy. Kaya natin laging maging positive. Kaya natin laging maging, in a sense, may kapayapaan din. Joy is an attitude na laging positibo yung nakikita natin. Kinikilala natin kapag may mali, pero hindi tayo dun nakatingin. Nakatingin tayo dun sa kabutihan. Yun ang para sa akin ang kagalakan. At sumunod yung love. Maintindihan natin sana na yung love, hindi lamang ito yung pagbibigay dahil gusto mo, dahil nakabubuti sa'yo, o dahil masarap sa pakiramdam mo. Kundi pagmamahal yung ibibigay mo kahit nahihirapan ka. Ibibigay mo kahit nagsasakripisyo ka. Pagmamahal yung hindi na lang pakiramdam, hindi na lang feelings or emotion, kundi talagang galing sa kalooban mo, galing sa will mo, at dahil mahal mo, kahit hindi na masarap sa pakiramdam, kahit hindi na maganda yung nararamdaman mo, patuloy kang nagmamahal. Ngayong tayo ay nasa panahon ng Adbyento, sana lagi nating matandaan isang verse lang na sinabi ni San Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Roma sa Romans chapter 12 verse 12. Sabi ni Apostol San Pablo, sabi ni Saint Paul, rejoice in hope, endure in affliction, and persevere in prayer. Rejoice in hope. When we rejoice in hope, umaasa tayo ng may kagalakan sa puso. Hindi tayo umaasa na para tayong inapi, parang lungkot na lungkot yung buhay natin. Kundi umaasa tayo ng may kagalakan, umaasa tayong nakangiti, nakatanaw tayo sa pagdating ng Diyos. Pangalawa, endure in affliction. When we endure in affliction, kahit na hindi laging mabuti yung nararanasan natin sa buhay,
kahit meron tayong nararanasang hirap o mga sakit sa buhay, mga sakit, mga tinitiis na paglalabanan natin, nananatili tayong nakatayo dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Yung huli ay persevere in prayer. Binanggit na natin to kanina. Persevere in prayer. Huwag tayong manghinawa sa pagdarasal. Huwag tayong magsawa sa pagdarasal. Huwag nating isiping hindi nakikinig ang Diyos. O iniiwan naman tayo ng Diyos o malayo ang Diyos sa atin. Hindi. Kapag nagdarasal tayo, lagi natin kasama ang Diyos. Kapag nagdarasal tayo, kapiling natin ang Diyos. Niyayakap tayo ng Diyos. Kaya huwag tayong magsawa. Huwag tayong manghinawa sa pananalangin. Tandaan lang natin to. Sa ngayong panahon ng Adbyento at habang magpapatuloy tayo sa ating buhay, rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer. Magandang tanungin, ano ba yung inaasahan mo? What are you hoping for? Kanina yung pag-asa ay nakatuon sa buhay na walang hanggan. Yun yung ibibigay ng Diyos sa atin, yung buhay na walang hanggan. Pero kung ibibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan, ano yung hindi niya ibibigay sa atin? Ano yung biyayang ipagkakait niya sa atin kung yung buhay na walang hanggan, yung buhay kasama niya, ay ipinangako niyang ibibigay niya sa atin? Kaya nga kung meron tayong pangarap, kung meron tayong ninanais sa ating puso, itaas natin sa Diyos, itaas natin sa panalangin, upang ibigay natin, ipagkatiwala natin to sa Diyos. Kasi kung ito ay para sa ating kabutihan, bakit ipagkakait to sa atin ng Diyos? Kung ito ay para sa ating ikasasaya at ikafulfill dito sa ating buhay sa lupa, bakit ipagkakait to sa atin ng Diyos? Baka ibigay naman sa atin ng Diyos. Kaya, if you are hoping for something, if you are dreaming for something, ask God. Ipagdasal mo. Ibibigay ng Diyos yan. Malay mo, ito yung regalo ng Diyos ngayong Pasko. Tandaan natin na ibinigay na ng Diyos sa atin yung pinakamahalagang regalo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung pinakamahalagang regalo sa atin ng Ama. Ibinigay na ng Diyos sa atin to. Ibinigay na siya sa atin ng Diyos. Ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Kung yung pinakamahalaga, binigay na niya. Ano pa yung ipagkakait niya? Kung yung pinakamahalagang regalo, yung mismong anak niya, ibinigay na niya para sa kaligtasan natin. Mga kapatid, totoong may Diyos. At totoo ang pangako ng Diyos. Matutupad ang pangako ng Diyos. Natupad ito sa Israel noong dumating ang Panginoong Hesukristo. Bagamat hindi nakilala ng karamihan na ang Panginoong Hesukristo ang Mesiyas. Nangako ang Panginoong Hesukristo na babalik siya sa atin. Muli siyang darating. Matutupad ito, kapatid. Sana nananabik ka. Sana excited ka sa pagdating ng Panginoon. Kasi darating siya bilang kaibigan natin. Bilang mapagmahal, mapagpatawad, maawain na Diyos, tagapagligtas, manunubos natin. Ipagdiriwang natin yung Pasko. Gugunitain natin na sumilang siya bilang sanggol. Sana maniwala tayo na darating ulit siya. Hindi na bilang sanggol, kundi bilang isang Diyos na magliligtas, Panginoon na kukupkop, kaibigan na makakasama natin. Ang Diyos ay Emmanuel. Ang Panginoong Hesukristo ay Emmanuel. Siya yung Diyos na kasama natin.
At magugulat tayo sa paghihintay natin, sa paghahanda natin, andun na pala. Kapiling na pala natin ang Diyos na hinihintay natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pakikiisa, at sana sa pagkakataong ito, sa oras na ito na itinalaga natin sa ating recollection para sa panahon ng Adbyento at paghahanda sa Pasko, mas malapit tayo sa Diyos. Sana natulungan ko kayong mas mahalin ang Diyos, mas malapit sa Diyos, at mas paglingkuran ang Diyos sa ating maliit at simpleng paraan. Nawa magkaroon tayo ng mabiyaya at mabungang panahon ng Adbyento at Pasko. At pumasok tayo sa bagong taon na mas buo ang puso na nagmamahal sa Diyos. And now, let's hear the closing prayer coming from yours truly, CCF Coordinator of St. Joseph Parish School. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. As we bring this Advent recollection to a close, we come before you with hearts full of gratitude. Thank you for guiding our reflections and being present with us in this sacred time. As we anticipate the arrival of your Son, Jesus Christ, help us to carry the spirit of hope, peace, joy, and love into our daily lives. Grant us the strength to embrace the challenges ahead with faith and resilience. May the lesson learned during this recollection with us, shaping our attitudes and actions in alignment with your divine will. We ask for your continued guidance and blessings as we navigate the journey of Advent and prepare our hearts for the celebration of Christ's birth. Lord, let your light shine brightly within us and through us, so that we may become for your love to the world. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.